Na-appreciate ba natin ito? Sa pagyakap natin, sa pag-appreciate natin sa regalo ng Diyos kay Jesus, siya ding pagyakap din natin, pagtanggap din natin, pagsunod din natin sa kanyang mga utos. God gave us Christmas not for us to feel good, but for us to become good. Kamusta po ang inyong Pasko? Nakatanggap po ba kayo ng regalo? Ano naman ang naging pakiramdam ninyo dahil sa regalong ito? Natuwa po ba kayo? Kung hindi, baka naman hindi nyo naintindihan yung niregalo sa inyo. Meron nga daw isang lolo ang naabutan ni Lola na talagang pirmis na nakatitig sa microwave oven na bigay regalo ng anak nila. Noong una, hindi pansin ni Lola. Alang nagtaka na siya kung bakit paulit-ulit, pindot ng pindot. So tinanong na niya si Lolo, "Ano bang ginagawa mo dyan? Anong tinititigan mo dyan?" At sumagot si Lolo, "Hindi ko kasi malaman itong tibing bigay ng anak mo. Paulit-ulit na lang yung palabas. Ano man ang pindot ko, paikot-ikot lang." Akala TV yung microwave oven. Ganyan ang mangyayari kapag hindi natin naintindihang ganap ang nireregalo sa atin. Magiging mali ang appreciation natin at baka hindi pa natin pahalagahan o pansinin. Mga kapatid, may pagbibigay ng regalo tuwing Pasko dahil mayroong Diyos na unang nagbigay ng regalo. At ang regalo niya nung unang Pasko ay hindi ka-level ng mga hinihingi nating mga regalo. Hindi ito ka-level ng pera, gaano man karaming pera. Hindi ito ka-level ng kapayapaan, gaano man ka-authentic yung peace na yan. Hindi ito ka-level ng love, gaano man kabusilak ang love na yan. Hindi ito ka-level ng buhay natin. Pagsamasamahin man ang lahat ng may buhay sa mundong ito. Sapagkat ang regalo ng Diyos noong unang Pasko ay hindi creation, kundi siya na may likha ng lahat ng ito. Siyang Diyos na nagkatawang tao upang ang kanyang mga nilikha ay iligtas niya. Upang iligtas tayo. Walang halaga ang pera. Walang halaga ang kapayapaan, walang halaga ang pagmamahal, walang halaga ang pamilya, walang mabubuhay sa mundong ito kung wala ang regalo ito. Ang tanong, na-appreciate ba natin ito? Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang appreciation ni Simeon sa regalong ito. Di po ba? Yung appreciation sa regalo, mababanaag natin sa reaksyon ng nakatanggap ng regalo. Di ba? Hi! Di ba ganyan? Kung malaki-laki yung regalo, yakapin mo yung regalo. Kung maliit yung regalo, itatapat mo sa mukha mo. Tapos, abot ang pasasalamat mo sa nagbigay sa'yo. Thank you, thank you, thank you. Ganon ang reaksyon ni Simeon nang makita ang ating Panginoon. Pinangko niya ito, bunsod ng Espiritu Santo, at buong galak na inawit. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. In other words, pwede na akong mamatay. Ganon katindi ang appreciation ni Simeon dahil naiintindihan niya yung halaga ng regalong nakita, natanggap niya. Kailayo nito sa mga tao noon, nung isilang ang Panginoon. Wala halos nagpunta upang siya ay makita. Gayong ito naman ay nasa propesiya ng banal na kasulatan nila. At tapos di ba sinabi, nabulabog ang Jerusalem dahil sa pagsilang ni Kristo. Kung siya ay napuntahan ng mga mago, ng mga hindi Hudyo, ng mga pagano, bakit hindi siya napuntahan ng mga kapwa niya Hudyo? They did not even bother to find him. Why? Because they did not really understand him. And so they did not appreciate him. Ikaw ba? Ako ba? Tayo ba? Na-appreciate ba natin ang regalong ito? Because if we do, bawat araw, pagdiriwang ng Pasko, magiging masaya tayo. Sigurado yun. Kung alam natin kung gaano katindi ang regalong ito. Ano man ang maging problema natin, sapagkat ang ibig sabihin ng regalong ito, at tulad ng napagnilayan natin ng Pasko,
Si Kristo ay nagkatawang tao, hindi para mag-staycation dito. Si Kristo ay nagkatawang tao upang iligtas tayo sa mga bagay na wala noon, na hindi nilikha ng Diyos. Kasalanan, kamatayan, karamdaman, problema, wala yan sa mga nilikha ng Diyos. Kaparusahan yan ng kasalanan. Yes, pwede mong isipin, hello, Father, may problema pa rin ako, may sakit pa rin ako. Hiwalay pa rin yung mga magulang ko. Hello, Father, namatayan kaya ako bago pa magpasko? Anong kaligtasan ang sinasabi mo? Bakit? Si Simeon ba, nang makita niya si Kristo, umayos agad ang buhay niya? Nakawala ba sila agad sa pangaalipin ng imperyo ng Roma? Ang mga nasa abang kalagayan ay agad na itaas pa? Ang mga nasa makapangyarihan ay ipinaba pa? At least, ang matandang si Simeon na tumanda na sa paghihintay sa Panginoon, bumata ba? Lumakas ba? I mean, physically ha? Hindi. Pero yung makita niya si Kristo, na kahit sanggol pa lang, malaking bagay na yan para sa kanya, na magkaroon ng malaki at siguradong pag-asa, may mangyayaring maganda. Dahil ang Panginoon ay nandito na, kasama ko na. Natatandaan ninyo, sermon ko last Sunday, na kapag sinabi ng Panginoon o ipinasabi ng Panginoon sa tao, I am with you, the Lord is with you. Ibig sabihin nun, isang napakahirap na misyon. Pero, nandun agad ang assurance, siguradong ma-accomplish ang misyon. Ano mang paghihirap ang maranasan, ano mang mga tagumpay ng kasamaan ang maranasan, pansamantala lang yan. Sapagkat kapag kasama mo ang Panginoon, siguradong nasa sa iyo, nasa sa panig mo, ang huling halakhak pagdating ng panahon. At sinasabi sa atin ngayon ng ating unang pagbasa, ang isang napakalapit na palatandaan kung ang Panginoon ay nasa sa atin talaga. Anong sabi ni San Juan? Kapag sumusunod tayo sa mga utos niya, ito ang palatandaan na tayo ay nasa sa Kanya. At diba sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandments, and that is salvation. Ang sumunod tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ang nakakaalam ng pinakamakabubuti para sa atin. Kaya yung sundin lang natin siya, kaligtasan ng maliwanag yun sapagkat we will never ever go wrong. That is why, sa pagyakap natin, sa pag-appreciate natin sa regalo ng Diyos kay Jesus, siya ding pagyakap din natin, pagtanggap din natin, pagsunod din natin sa Kanyang mga utos. Sapagkat tandaan natin ha, nagkatawang tao si Kristo, hindi para pagandahin ang pakiramdam natin. Nagkatawang tao si Jesus upang tayo ay pabanalin. God gave us Christmas not for us to feel good, but for us to become good. Siya'y nagpakababa upang tayo ay hatakin niya pataas. Sapagkat ang tunay na kaligtasan ay hindi naman nasa maayos na buhay lang. Ang tunay na kaligtasan ay nasa mabuting buhay kasama ang Diyos. Ang Diyos ay yung nararamdaman. Yun ang kaligtasan. Lalo na sa mundong ito, parang ganito lang. Kayo bang mga magulang, pag sinabing magulang, in relation ito sa inyong mga anak, partikular na sa kanilang kinabukasan, kailan nyo nasasabi o pwedeng masabi yung sinabi ni Simeon sa ating ebanghelyo ngayon, kunin mo na akong Panginoon, pwede na akong mamatay bilang magulang. Kailan? Di ba? Kapag nakapagpundar ka na para sa mga anak mo, kapag nasecure mo na ang buhay nila, kapag natiyak mo na kahit wala ka na, ay tuloy ang buhay nila kasi may stable na trabaho, may stable na negosyo, may kanya-kanyang bahay at lupa na. Di ba? Which means, kapag naiayos mo na ang buhay nila. Pero wag ka, hindi enough yan. Maganda yan, pero hindi enough yan. Kaalinsabay niyan, o kahit kapusin ka dyan, kapusin ka sa pag-aayos ng buhay nila, situin na napabuti mo ang buhay nila. Na dahil sa iyo naging maganda kang impluensya, nailapit mo sila sa Diyos. Nagkaroon sila ng takot sa Diyos. May respeto sa kapwa, magaling makisama, makatarungan, may malasakit, matulungin, mababang loob, etc. Values of God. Yung mga
values na may kinalaman sa Diyos. Yun ang buhay na ayos. Pag ganon ang buhay na naiprepara mo para sa kanila, kapatid, makakasigurado ka. Kasi iiwanan mo sila, pero iiwanan mo sila kasama ang Diyos. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Ma-appreciate natin yung regalo ng Diyos sa atin. Maaring hindi buhay na maayos the way we would want it, pero isang buhay na kanyang pinabuti, isang buhay na kanyang pinabanal, isang buhay na binigyan niya ng inspirasyon at magandang kapupuntahan o kahulugan, sapagkat gaano man kaayos ang buhay natin according sa standard natin, secured ka, okay ka, may pera ka. Kapag wala ang Diyos, magugulo at magugulo pa rin yan. Pero kahit may mga problemang dumating o pagsubok na dumating sa buhay na hindi pagkaanong maayos ayon sa standard ng mundo, makasisigurado ka, maayos yan, mapagtatagumpayan yan sa tulong ng Diyos. Amen.